Madalas nating marinig na ang tiwala sa isang tao ay hindi dapat basta na lamang binibigay. Ito raw ay pinaghihirapan at unti-unting binubuo sa pagdaan ng panahon. Dahil hindi lahat ng taong nagpapakita ng kabaitan ay tunay na mabuti ang intensyon. Kung minsan, ang mga taong pinapapasok natin sa ating tahanan ang siya palang magdadala ng takot, sakit at kapahamakan sa ating buhay. Magandang araw po sa inyo, panyero, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Sa panahon ngayon, kung saan abala ang karamihan sa trabaho at paghahanap buhay, malaking tulong ang pagkakaroon ng kasambahay. Sila ang tumutulong sa pag-aalaga ng bahay at minsan ay nagiging parte na rin ng ating pamilya. Ngunit sa kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay hindi ko inasahan na ang kasambahay pala na nakuha namin ang siyang magdadala ng gulo sa buhay namin ng aking asawa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andrea. At ito ang aking kwento. Ma'am Andrea, maniwala ka. Hindi ko ninakaw ang mga alahas niyo. Hindi ko yung magagawa dahil hindi naman ako magnanakaw. Anong hindi? Ikaw lang ang kasama namin dito sa bahay. Sa tingin mo, sino ba ang gagawa nun, ha? Alangan naman ako o ang asawa ko. Alam mo ba, kung magkano ang halaga ng mga alahas na ninakaw mo sa akin, kulang pa ang 1 taon mong sweldo para mabayaran mo yon. Kayang mabuti pa, umalis ka na. Maawa ka naman sa akin, Ma'am Andrea. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Mamamatay sa gutom ang pamilya ko dahil ako na lamang ang inaasahan nila. Ayaw mo palang mawala ng trabaho eh. E di sana, hindi mo ko pinagnakawan. Sobrang disappointed ako sa'yo, Petra. Ilang taon ka na naming kasama dito sa bahay. Itinuring ka naming parang totoong miyembro ng aming pamilya. Tapos ganito pang igaganti mo sa amin? Wala kang utang na loob. Ma'am Andrea, maniwala ka sa akin. Wala akong kasalanan. Hindi kita kayang pagnakawan. Kilala mo ko. Parang awa mo na, ma'am. Huwag mo naman akong palalayasin. Ano bang sinasabi mong hindi mo kaya? Eh ginawa mo na nga. At nagkamali ako ng pagkakakilala sa'yo. Ang akala ko'y mapagkakatiwalaan ka. Yun naman pala ay pailalim kang magtrabaho. Pero sige, pagbibigyan kita. Hindi ako tatawag ng pulis, pero ibalik mo ang lahat ng ninakaw mong alahas. Ibalik mo ng walang labis at walang kulang. Ma'am Andrea, wala po kong ibabalik dahil wala nga akong kinuha. Ang mas mabuti pa, tumawag ka na lang ng pulis para mag-imbestiga sila. Sigurado ko na kaya kong patunayan na wala akong ninakaw. At talagang inuutusan mo pa ako sa dapat kong gawin. Alam mo, mas mabuti pang umalis ka na bago ako tumawag ng pulis. Hindi para mag-imbestiga, kundi para ipakulong ka. Heto na mga gamit mo. Lumayas ka. Layas! Kinuha ko ang mga nagkalat na damit ni Petra sa sala ng aking bahay at itinapon ko ang mga yon sa labas. Huli kong itinapon ang isang traveling bag at saka ko pinagtulakan si Petra palabas. Natumba pa siya, ngunit wala kong awang naramdaman para sa kanya. Tanging galit lamang ang meron ako ng oras na yon. Umiiyak na pinulot at inilagay ni Petra ang mga damit niya sa bag habang nanlilisik ang mga mata ko sa kanya. Maya-maya ay umangat ang muka ni Petra at bahagya akong kinilabutan
nang tapunan niya ako ng matalim na tingin. At bakit ganyan ka kumakatingin sa akin, ha? Ang kapal talaga ng pagbumuka mo. Ikaw pang may ganang magalit ngayon? Magnanakaw! Hindi ako magnanakaw. At kailanman ay wala akong pinagnakawan. Pwede ba, Petra? Kung hindi mo aaminin ang kasalanan mo, ay huwag ka nalang magsalita dahil mas lalo mo lang dinadagdagan ang galit ko sa'yo. Masyado kang mapanghusga. Porke mamahirap ako, ay ako na kagad ang pinagbintangan mo na nagnakaw ng mga alahas mo. Ito ang tatandaan mo, Andrea. Hindi sa lahat ng panahon ay ikaw ang nasa itaas. Darating ang araw, babagsak at babagsak ka. At kapag nagyari yon, ako ang kauna-unahang tatawa. Magsisisi ka. Magsisisi ka sa ginawa mo sa akin ito. Ang dami mo pang sinasabi. Umalis ka na. Ayoko nang makita yung pagbumuka mo. At sa tingin mo ba, ay natatakot ako sa mga pinagsasabi mo? Hindi pa ako tapos sa'yo, Petra. Sisiguraduhin ko na wala ka nang mahahanap na ibang trabaho habang buhay kang maghihirap kasama ang pamilya mo. Wala akong pakialam kahit mamatay kayong lahat sa gutom. Bago tuluyang umalis si Petra, ay tinignan niya ako ng masama. Aminado ko na natakot ako sa paraan ng pagtingin niya sa akin, panyero. Ngunit hindi ko yun pinahalata sa kanya. Nang nakalabas na ng gate si Petra, ay pabalagbag kong sinarado ang gate. Bumalik ako sa loob ng bahay at uminom ako ng tubig sa kusina. Doon na ako nilapitan ng asawa ko na si Leo. Ilang kasambahay pa bang palalayasin mo? Hindi ko na alam kung pang ilang kasambahay na natin si Manang Petra. Wala kang pakialam. Hanggat may ginagawang hindi magandang mga kasambahay na nakukuha natin, ay hindi ako titigil sa pagpapalaya sa kanila. Maayos ko silang pinapasahod, tapos nanakawan lang nila ako? Ano to? Hindi mo ba naisip na baka nagkamali ka ng bintang kay Manang Petra? Nakita mo naman kanina, di ba? Na kahit na anong dikdik mo sa kanya, ay hindi niya nilabas yung mga nawawala mong alahas. Kahit tinakot mo siya na ipakukulong mo siya, ay wala talaga siyang binalik sa'yo. Malamang. Alam niya kung gaano kamahal ang mga alahas na yon. Gold at diamonds ang mga yon, Leo. Investment ko ang mga alahas ko. Hindi ako nagpapakapagod sa negosyo natin para lang pagnakawan ako ng mga hampas lupang kasambahay na yon. Ay nako, kung ganyan lagi ang pag-uugali mo, ay wala talagang tatagal na kasambay sa atin. Hampas lupa. Grabe. Yun talaga ang tingin mo sa kanila? Bakit? Ha? Ano bang dapat na itawag ko sa kanila? Dapat ba'y matuwa ko? Kasi pinagdanakawan nila ako? Saka bakit parang kinakampihan mo pa ang Petra na yon, ha? Huwag mong sabihin na may relasyon kayong dalawa. Umamin ka nga, Leo. May relasyon ba kayo ni Petra? Dahil kung ipagtanggol mo siya, parang abogado ka niya eh. My God, Andrea! Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Umiral na naman yung pagiging silosa mo. Halos kaedad na ng lola ko si Manang Petra, pambihira ka naman. Kilala kita, Leo. Wala kang pinipiling edad. Basta nakasuot ng palda, ay papatulan mo. Akala mo ba ay nakalimutan ko na ang pabababae mo dati? Hindi ko yun makakalimutan. Dahil habang buhay na yung nakatatak sa utak ko. Hindi ako ng bababae, okay? Masyado ka lang silosa at malisyosa. At pati kaibigan ko simula nung bata pa ako, pinaghinalaan mong kabit ko. Sa tingin mo ba'y maniniwala ako sa'yo? Sa mga kasinungalingan mo? Hindi ako nagsisinungaling, Andrea. Masyado ka lang paranoid. Siguro, kaya hindi hinahayaan ng Diyos na magkaroon tayo ng anak eh. Kasi alam ng Diyos na ganyang ugali ang ituturo mo sa magiging anak natin. Kung makapagsalita ka, ay para namang napakabuti mong tao. Alam mo, Andrea, wala nang patutungan ng usapan to. Ang mabuti pa, alis na muna ako. Mas mabuti pang asikasuhin ko ang negosyo natin
kaysa makipag-usap ako sa'yo. Yan! Ganyan nga! Halatang guilty ka kaya umiiwas ka kapag pinag-uusapan natin ang pagiging babaero mo. Walang imik na lumabas ng bahay si Leo at hindi nagtagal ay narinig ko ang tunog ng kotse niya. Naisa po ko ang kamay ko sa akin noo dahil sa dami ng tumatakbo sa utak ko. Hindi ako proud, Panyero, sa ugali ko na madaling magduda at mahirap magbigay ng tiwala sa ibang tao. Pero gusto kong maging totoo sa kwentong ito, Panyero. Nagsimula ang ugali kong ganun nung bata pa ako. Iniwan ako ng nanay ko sa Lola Maria ko at nangako ang nanay ko na babalikan niya ako. Pero hindi na siya bumalik. Sunod ay noong inisip ko na may ibang babae si Leo. Kaya lahat ng kasambahay na pumapasok sa amin ay napaghihinalaan ko na gumagawa ng masama sa tuwing napapansin ko na may kakaiba sa kilos nila. Gabi na nang umuwi si Leo. Bakas sa mukha niya ang pagod. Ang negosyo pala namin ay isang restoran na masasabi ko na maayos ang takbo. Nasa kwarto ako ng mga sandaling yon. Nakaupo ako sa harapan ng aking vanity mirror at naglalagay ng face cream sa mukha. Nagulat ako nang may iabot na bulaklak sa akin si Leo. Para saan ang mga yan? Peace offering. Sorry kung napagtaasan kita ng boses kanina. Sorry kung sinabayan ko yung init ng ulo mo. Ay nako, alam mo talaga kung paano kung susuyuin ano. Alam na alam mo na bulaklak ang kahinaan ko. Siyempre, sa tagal ba nating nagsasama eh. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Oo na, pinapatawad na kita. Sorry rin sa mga nasabi ko. Nadala lang ako ng init ng ulo ko kay Manang Petra. Pero hanggang ngayon, ay nanghihinayang pa rin ako sa mga alahas na ninakaw niya. Andrea, alam ko na mahirap mag-move on sa nangyari. Pero kinuha man talaga ni Manang Petra ang mga alahas mo, ay isipin mo na lang na makatutulong yun sa kanya ng malaki. Pwede ka naman bumili ulit ng bago eh. Mapapalitan mo pa ang mga yun. Ganyan nga ang gusto kong isipin pero hindi ko maiwasang hindi manghinayang. Alam mo, sa sobrang galit ko kay Manang Petra, ay tinawag ko yung taong nagrekomenda sa akin kay Manang Petra doon sa probinsya nila. Bakit? Anong sinabi mo sa kanya? Sinabi ko ang ginawa ni Manang Petra sa akin. Sabi ko sa kanya na ipagkalat niya sa lugar nila na magnanakaw si Manang Petra. Ano? Ba hindi mo dapat ginawa yun, Andrea? Mapapahiya yung tao sa lugar nila. Dapat nga na mapahiya siya para makaganti man lang ako sa kanya kahit papano. At saka, mas okay na malaman na marami kung anong klase siyang tao at kasambahay para wala na siyang maging biktima, hindi ba? Ay nako, ewan ko ba. Kahit pinagnakawan ka ni Manang Petra ay hindi ko pa rin maiwasang maawa sa kanya. Sa lahat kasi na naging kasambay natin ay siya ang pinaka-okay para sa akin. May kusa siya at hindi na kailangang utusan. Masarap siya magluto at maayos din siya magtrabaho. Hindi mo dapat pinangihinayangan ng ganong klase ng tao, Leo. Oo nga pala. Paano na pala tayo ngayon? Abay wala na tayong kasambay. Sa tingin mo ba kailangan na nating mag-inquire sa mga agency? Sa ngayon wag muna. Ako na lang ang gagawa ng mga gawaing bahay dito. Wala na kasi akong tiwala sa mga kasambahay na yan. Lahat kasi na nakukuha natin ay mga palpak. Pero sigurado ka bang kaya mo? Paano ang restaurant natin? Nandiyan ka naman eh. Sigurado ako na hindi mo pababayaan ang business natin. Ipinatong ko muna sa harapan ko ang bulaklak na binigay ni Leo. Binuksan ko ang drawer sa aking harapan para kunin ang iba pang skincare products na nilalagay ko sa aking muka bago ako matulog. Natigilan ako
nang nakita ko sa loob ng drawer ang mga alahas na inakala kong ninakaw ni Manang Petra. Kinuha ko yun at hindi makapaniwalang tumingin ako sa aking asawa. Leo, tignan mo to. Ang mga nawawala kong alahas. Nandito lang pala sa loob ng drawer. Anak nang, yan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo eh. Hindi ka muna kasi naghahanap. Napagbintangan mo patuloy si Manang Petra na magnanakaw. Ay, naalala ko na. Inilagay ko nga pala ang mga ito rito after nating umattend sa birthday party ng nanay mo. Sobrang pagod kasi ako nung gabing yon. Kaya nawala sa isip ko kung saan ko nilagay ang mga ito. Ano ba yan? Sa susunod kasi, wag ka munang nagbibintang. Diyos ko, nakakaawa tuloy yung matanda. Alam mo, mabuti pa, tawagan mo siya at tumingi ka ng sorry sa kanya. Pabalikin mo na siya rito sa bahay. Ayoko nga. Kapag ginawa ko yun ay parang ibinawa ko ng sobrang sarili ko. Saka bakit ako hihingi ng sorry sa kanya, Aber? Ako ang amo at kasambay lang siya rito. Andrea, wala namang masama kung ibababa mo ang pride mo lalo na't alam mo naman na ikaw ang nagkamali. Isa pa, malaking kawalan sa atin si Manang Petra. Hindi. Ayoko. Hindi ko gagawin yan. Wala akong pakialam kahit mawalan pa tayo ng kasambay nang dahil sa mali kong akala. Saka nakapag-desisyon na ako nang gagawa ng mga gawaing bahay. Hayaan na lang natin si Manang Petra at ayoko nang bumalik pa siya rito. Kung ayaw mo bumalik si Manang Petra sa atin, kausapin mo na lang yung kakilala mo na nagrekomenda sa kanya. Para malinis ang pangalan ni Manang Petra. Sabihin mo na hindi ka naman talaga pinagdakawan ni Manang Petra. Nakakaawa naman yung tao eh. Wala siyang ginawang masama sa atin tapos masisira ang pangalan niya sa lugar nila. Oo na, sige na. Tatawagan ko na yung kakilala ko at sasabihin kong hindi nagnakaw si Manang Petra sa atin. Pero pwede bang bukas na lang? Gusto ko nang matulog, Leo. Pagod ako, okay? Kahit nalaman ko na hindi pala ninakaw ni Manang Petra ang mga alahas ko, ay hindi ako gumawa ng paraan para malinis ang pangalan niya. Para kasi sa akin ay nakakahiya yung gawin. Kaya hinayaan ko na lang ang lahat at hindi ko tinawagan ang kakilala ko na kilala ni Manang Petra. Sa mga sumunod na araw, ay ako na ang personal na gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Mula sa paglilinis ng bahay, pagluluto, paglalaba, at pati ang pamamalengke. Aminado ko na nahirapan ako ng sobra, kaya ako rin ang sumuko. Kaya isang gabi, habang naghahapunan kami ni Leo, ay kinausap ko siya. Leo, gusto ko nang kumuha ulit tayo ng bagong kasambahay. Ha? Bakit? Akala ko ba ikaw na ang bahala sa mga gawain dito sa bahay? Hindi ko na kaya. Ang dami ko nang hindi nagagawa dahil sa pag-aasikaso ko sa bahay natin. Halos hindi ko na alam kung anong nangyayari sa restaurant natin. Wala na akong time para sa sarili ko at sa mga kaibigan ko. Hindi ko na nagagawa ang mga bagay na dati ay nagagawa ko naman. O diba? Sabi ko kasi sa'yo na ikaw din ang mahihirapan dyan. Ganito, mabuti pa siguro pabalikin na natin si Manang Petra. Isang buwan na rin ang nakakalipas simula nang pinaalis mo siya. At siguro naman, ay hindi na siya galit sa'yo. Kung nagalit man siya nung pinalayas mo siya. At bakit naman natin pababalikin ng isang taong pinalayas na natin? Sige nga. Andrea, nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa kanya? Pinagbintangan mo siyang magnanakaw kahit ang totoo hindi pala ninakaw yung mga alahas mo. Tsaka pagkakataon mo na rin ito para bumawi sa kanya. Hindi ko kailangan bumawi sa kanya, Leo. Saka teka nga, bakit ba concern ka sa Petra na yon, ha? Huwag mong sabihin na tama ang hinala ko. Na may relasyon kayong dalawa. My God, Leo! Pati ba naman sa matanda ay pumapatol ka? Please lang naman, Andrea. Nasa harapan tayo ng pagkain na ba? Huwag mo akong uumpisahan. Ako ang wag mong umpisahan. Nakakaduda na yung pagiging sobrang concerned mo kay Petra. Kung magkakaroon tayo ng kasambay ulit, ay bago na ang gusto ko. Ayoko na sa Petra na yon.
Okay, fine. Kung ayaw mo kay Manang Petra, edi okay. Nagsasuggest lang naman ako eh. Maghanap ka ng agency na pwede natin pagkunan ng bagong kasambahay. At ang gusto ko ay papa-background check natin ng malala. Ayoko na makakuha ng palpak. Bakit hindi na lang ikaw maghanap para ikaw ang makapili ng maayos? Ay nako, pagod na ako sa mga gawain dito sa bahay. Ako pa ba ang paghahanapin mo? Ikaw na. Para kung sakaling palpak ang makukuha mo, ay ikaw ang sisisihin ko. At huwag ka nang tumanggi, pwede ba? Gawin mo na lang kung ano ang gusto ko. O sige. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko na para matigil na yung bunganga mo. Agad na kumilos si Leo sa paghahanap ng bago naming kasambahay. Makalipas ang ilang araw, ay nagtaka ako kung bakit wala pa ring binabalita sa akin si Leo tungkol sa paghahanap niya ng bagong kasambahay. Ano nang balita sa paghahanap mo ng kasambahay natin? Halos 1 week ka nang naghahanap ah. Walang gustong maging kasambahay natin eh. At bakit naman, Aber? Hindi mo ba sinasabi kung magkano sasahurin nila? Saka mga benefits na makukuha nila kapag nagtrabaho sila sa atin? Aba, kumpara sa sahod ng ibang kasambahay dyan, ay di hamak naman na mas mataas ang binibigay natin. Sinasabi ko nga mga yun. Pero ang problema ay umaayaw sila kapag nalalaman nila ang pangalan mo. Ang dami na palang nakakalam na lahat ng naging kasambahay natin ay pinapalayas mo kasi masyado kang perfectionist. Alam na rin nila yung ginawa mo kay Manang Petra na pinalayas mo kasi pinaghinalaan mo nagnakaw kahit wala kang matibay na ebidensya. At talagang pinagchichismisan pa nila ako, ha? May group chat ba yung mga kasambahay na yan? At ang bilis nila akong siniraan? Siniraan? Talaga ba, Andrea? Siniraan ka nila? Hindi ba totoo naman ang sinabi nila tungkol sa'yo? Teka nga, bakit parang sila pa ang kinakampihan mo, ha, Leo? Ako ang asawa mo, ah. Dapat ay nasa side kita palagi. Hindi pwedeng palagi akong pumapanig sa'yo, lalo na't mali ka. Tignan mo naging epekto ng pagmamalupit mo sa mga naging kasambahay natin. Yan, hirap na hirap tayong makakuha ng bagong kasambahay. Wala akong pakialam. Di wag ka nang dumaan sa agency. Magtanong ka na lang sa mga kakilala mo kung sinong pwede magtrabaho dito sa bahay, tapos. Andrea, ginawa ko na lahat na makakaya ko. Kaya ikaw naman ang kumilos ngayon. May iba pang bagay ang dapat kong mas pagtuunan ng pansin. Ikaw na muna mag-asikaso niyan. Mas mabuti rin na ikaw na mismo maghanap ng bago nating kasambahay para ikaw ang kumilates. Total sa atin dalawa ay ikaw tong palaging nagkakaroon ng problema sa mga nagiging kasambahay natin eh. Ay nako, ako na naman. Oo na. Ako na maghahanap. Kahit kailan talaga hindi ka maaasahan. Tinalikuran ko si Leo at pumasok ako sa aming kwarto. Malakas kong isinarado ang pinto at naiinis akong binagsak ang katawan ko sa kama. 5 taon na kaming kasal ni Leo. Nung una ay okay kami. Pero nang malaman namin na may problema ako sa aking matris, kaya mahihirapan kaming makabuo, ay doon na nagsimula ang relasyon namin na para bang aso't pusa. Mag-aaway kami tapos magbabati rin. Paulit-ulit na ganun. Pero kahit madalas kaming mag-away, ay alam ko na mahal namin ang isa't isa at ang posibleng maging daan para maging maayos ang aming pagsasama ay kung bibiyayaan kami ng kahit isang anak. Isang umaga ay nasa palengke ako. Habang pumipili ako ng isda ay nagulat ako ng isang babae ang tumabi sa akin. May itsura siya at magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi maganda ang isdang kinukuha mo. Tignan mo mga mata nila. Sobrang pula na. Tapos tignan mo tong hasang nila. Maputla. Ibig sabihin, hindi na sariwa ang mga yan. Talaga ba? Hindi kasi ako marunong tumingin kung sariwa pa o hindi ang isang isda eh. Hindi naman kasi ako taga-palengke. Gusto mo bang tulungan kitang pumili ng sariwang isda? Sige. Malaking tulong yan para sa akin. Maraming salamat sa'yo.
Natuwa ako sa interaksyon namin ng babaeng yon, Panyero. Paglabas ko ng palengke ay sumakay na ako ng kotse. Paalis na sana ako nang nakita kong muli ang babae. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada at mukhang naghihintay siya ng masasakyan pauwi. Huminto ako sa tapat niya at ibinaba ko ang bintana. Halika, sumakay ka na. Ihatid na kita sa bahay niyo. Hindi na po kailangan. Nakakahiya naman po. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Tinulungan mo akong pumili ng sariwang isda kanina. Di ba? Gusto ko lang bumawi sa'yo. Saka napakainit dyan. Baka matagalan ka bago makasakay. Halika na. Sumabay ka na sa akin. Kung mapilit po kayo, sige po. Maraming salamat po. Nang sumakay ang babae sa kotse ko, ay nagpakilala na ako sa kanya at ganun din naman siya sa akin. Nalaman ko na Mila ang pangalan niya. Sinabi niya sa akin kung saan ko siya ibababa. Sorry sa sasabihin ko ha, pero mukhang probinsyana ka. Yung kutis mo kasi, ang ganda, morena. Opo, halos 1 linggo pa lang po ako dito sa Maynila. Medyo nangangapa pa nga po ako dito. Ano palang ginagawa mo rito? Nagbabakasyon ka ba? Hindi po. Naghahanap po ako ng trabaho. Nakikitira po ako sa bahay ng kaibigan ko. Nakakahiya nga po sa kanya kasi wala pa rin po ako nahahanap na trabaho hanggang ngayon. Ang hirap po pala maghanap ng trabaho dito. Lalo na po kapag hindi ka nakapag-aral ng kolehiyo. Ganun ba? Pwede ka naman magtrabaho bilang service crew. Sandali, marunong ka ba sa mga gawaing bahay? Aba opo, sa probinsya po namin ay ako po ang inaasahan ng mga kapatid ko sa bahay. Pati nga po sa pagluluto at paglalaba ako rin po. Simula po kasi namatay ang lola ko na nagpalaki sa aming magkakapatid, ay ako na po ang tumayong nanay at tatay sa mga kapatid ko dahil ako po ang panganay sa amin. Kaya nakipagsapalaran po ako dito sa Maynila at baka makahanap po ako rito ng maayos sa trabaho para makapagpadala po ako ng pera sa probinsya namin. Talaga? Alam mo, meron akong i-offer sa'yo na trabaho. Ano pong trabaho, ma'am? Kasambahay. Sa bahay namin ikaw magtatrabaho. Pwede kang magstay in doon para hindi mo na problemahin ang titirahan mo. Libre ang lahat basta ang gusto ko lang ay yung masipag. Okay magtrabaho at mapagkakatiwalaan. Gusto ko pong tanggapin yan pero ayos lang po ba sa inyo na magtatrabaho ako sa bahay nyo kahit hindi nyo pa po ako kilala? Lahat naman ng kasambahay na pumapasok sa amin ay dati hindi namin kilala. Saka to be honest, magaan ang loob ko sa'yo, Iha. Feeling ko ay mabait at mapagkakatiwalaan ka. Ano, tinatanggap mo ba ang job offer ko sa'yo? Pag-isipan mo. Sige po ma'am, tinatanggap ko po. Talagang nahihirapan na po kasi ako maghanap ng trabaho eh. Naku ma'am, maraming salamat po. Salamat din. Ang tagal na kasi namin naghahanap ng kasambahay at mukhang tinadhana na makilala kita. Okay lang ba na bukas magsimula ka na? Wala pong problema. Kailangan ko na po kasi talaga ng trabaho eh. Natuwa ako sa pagtatagpo namin na yon ni Mila. Bago ko ibaba si Mila sa harapan ng bahay kung saan siya tumutuloy, ay isinulat ko sa papel ang address namin at saka ko yun ibinigay sa kanya. Sinabi ko na dapat ay nasa bahay na siya ng 8:00 ng umaga. Ramdam ko ang kasiyahan ni Mila nang bumaba siya ng kotse. Kinabukasan ng umaga, matapos namin mag-almusal ni Leo, ay hindi ko muna siya pinaalis. Umupo kami sa sala at napansin ko ang pagtataka sa mukha niya. Ano bang meron? Kailangan ko lang magpunta sa restaurant natin eh. Mamaya ka na umalis. May darating na tao at gusto ko ay makilala mo muna siya. Sino ba yan darating? Basta, maghintay na lang tayo. Hindi nagtagal
ay narinig namin ang pagtunog ng doorbell. Tumayo ako at nakangiti kong pinagbuksan ng gate si Mila. May bitbit siyang isang lumang traveling bag. Pinapasok ko siya at nagtaka si Leo nang nakita niya si Mila. Leo? Siya si Mila. Siya na ang bago nating kasambahay ngayon. Magandang umaga po, Kuya Leo. Saan mo siya nakuha? Nagkakilala kami sa palengke kahapon. Tinulungan niya ako na pumili ng sariwang isda. Tapos nalaman ko na naghahanap pala siya ng trabaho. Marunong naman pala siya sa mga gawaing bahay at pagluluto. Kaya naman tinanong ko siya kung gusto niya na maging kasambahay natin at pumayag naman siya. Solve na ang problema natin. Meron na tayong kasambahay. Mila, excuse lang ha. Kailangan ko lang makausap ang asawa ko. Nagtaka ko nang hawakan ni Leo ang braso ko at dinala niya ako sa kusina. Doon ay halos pabulong kami nag-usap para hindi kami marinig ni Mila. Sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan ng Mila na yun? Oo naman. Magaan kagad ang loob ko sa kanya at kilala mo ko. Hindi nagkakamali ang first impression ko sa isang tao. Pero sana bago ka nagdesisyon kung sino magiging kasambahay natin, ay kinausap mo muna ako. Mag-asawa tayo, di ba? Dapat lahat ng gagawin desisyon sa bahay na to ay pag-uusapan muna natin. Hindi ba ikaw ang nagsabi na ako maghanap ng kasambahay natin? O ayan, naghanap na ako. Tapos ngayong may nahanap na ako parang nagagalit ka naman. Pambihira ka, hindi kita maintindihan. Hindi ako nagagalit, ang sa akin lang. Dapat kilalanin muna natin ang isang tao na patutuloy natin dito sa bahay. Matagal natin siyang makakasama at dapat ay sigurado tayo na mapagkakatiwalaan natin siya. Gaya nga ng sinabi ko, may tiwala ako kay Mila. Saka pwede bang huwag ka ng judgmental? Tignan muna natin ang mga mangyayari kahit sa loob lang ng isang buwan. Kung hindi siya okay, ako mismo magtatanggal sa kanya. Ay naku, ikaw ang bahala. Kung magkakaroon tayo ng problema dyan kay Mila, ay ikaw ang sisisihin ko, ha? O sige na, ikaw na ang bahala kay Mila at kailangan ko na talagang umalis. Dinaanan lang ni Leo si Mila at saka ito lumabas ng bahay. Binalikan ko na sa sala si Mila at ngumiti ako sa kanya. Inaya ko siya sa magiging kwarto niya. Ang kwartong yun ay ang malapit sa kusina. May tamang laki ang maid's room. Meron yung single bed, electric fan, window type aircon at aparador. Ito ang magiging kwarto mo, ha Mila? Huwag kang mahihiyang magbukas ng aircon kung naiinitan ka. Walang problema sa amin yan ni Leo. Ate, pasensya na. Pero medyo narinig ko kasi yung pag-uusap nyo kanina ni Kuya Leo. Parang tutol po yata siya na nandito po ako. Hay nako, wag mong isipin si Leo. Wala siyang magagawa kapag ako na ang nagdesisyon. Sa kailangan na talaga namin ng kasambahay kasi isang buwan na akong nahihirapan sa mga gawain dito sa bahay. Kaya para sa akin ay hulog ka talaga ng langit. Basta gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo at wala tayong magiging problema. O sige, ayusin mo na pala muna mga gamit mo at pagkatapos ay puntahan mo ako sa sala. Kasi pag-uusapan natin yung tungkol sa sahod mo at iba pang benefits na makukuha mo sa pagtatrabaho sa amin, okay? Lumabas ako ng kwarto ni Mila at nagtungo ako sa sala. Hindi nagtagal ay sumunod na ron si Mila at pinag-usapan na namin ang mga dapat naming pag-usapan. Sa isang linggong pagtatrabaho ni Mila sa amin ay nakita ko kung gaano siya kasipag sa mga gawaing bahay. Bukod pa dun ay maayos siyang magtrabaho at masarap siyang magluto. Napansin ko rin na mas naging magana kaming kumain ni Leo nang si Mila na ang naging kasambahay namin. Isang umaga, nagising ako na sobrang sakit ng ulo ko. Pakiramdam ko ay paulit-ulit na pinupukpok ng martilyo ang aking ulo. Aray! Leo! Sobrang sakit ng ulo ko. Parang binibiyak. Ayos ka lang ba, Andrea? Hindi ka ba marunong makaintindi?
Masakit na nga ang ulo ko tapos tatanungin mo pa kung ayos lang ako. Siyempre hindi ako okay. Ipahinga mo lang yan. Baka naman kasi kung anong oras ka lang natutulog kapag nanonood ka ng cellphone mo. Ay, ewan ko sa'yo. Anong ewan ko sa'yo? Ikuha mo na nga lang ako ng paracetamol. Bilisan mo. Hindi ka pwedeng uminom ng gamot nang walang laman ang sikmura mo. Tara na, kumain na tayo ng almusal. At pagkatapos saka ka uminom ng gamot. Hindi ko nga kayang tumayo, Leo. Ano kaya kung dali mo na ako sa ospital? Sobrang sakit talaga ng ulo ko. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Halika nga at aalalayan kitang tumayo. Tinulungan ako ni Leo sa pagtayo. Nakakabay ako sa kanya, habang ang isa niyang kamay ay nakaalalay sa bewang ko. Nakakaisang hakbang pa lang ako nang bigla kong sumuka. Naglabas ng malapot na puting likido ang aking bibig at doon na ako nakaramdam ng matinding pagkahilo. Umikot ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang nagising ako ay nakahiga na ako sa isang hospital bed. Ang una kong nakita ay si Leo na nasa tabi ko. Bumakas ang saya sa mukha niya nang nalaman niyang gising na ako. Anong nangyari? Nawalan ka ng malay kanina kaya dinala kita rito sa ospital. Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Masakit pa rin ba ang ulo mo? Hindi na. Pero medyo nangihina pa rin ako. Natignan na ba ako ng doktor? Oo. Pero nakapagtataka, ay wala naman daw problema sa'yo. Normal lahat ng mga test na ginawa sa'yo at wala silang makitang dahilan kung bakit sumakit ang ulo mo at nagsuka ka. Baka naman daw dahil sa stress. Stress? Paano naman ako may stress? Wala akong nakikitang dahilan para ma-stress ako dahil napakagaan na ng buhay ko. Simula nang dumating ang kasambahay natin na si Mila. Sigurado ba yung doktor na walang mali sa akin? O wala akong sakit? Kakaiba kasi yung pananakit ng ulo ko kanina, grabe. Parang pinupukpok ako ng martilyo. Yung kasi sabi ng doktor Alangan kung magmarunong pa ako, di ba? Saka, makakalabas ka na rin daw ngayon. Nabili ko na rin yung gamot mo na iinumin mo kung sakaling sumakit ulit ang ulo mo. Sandali lang ako nagpahinga sa ospital. Pagkatapos ay umuwi na kami ni Leo. Habang sakay ng kotse ay tahimik ako at iniisip ko kung ano nga ba ang maaaring maging dahilan ng biglaang pagsakit ng ulo ko. Pagdating sa bahay ay nagtaka ko dahil pagpasok namin ay tila nasa ibang bahay ako. Walang nagbago dun, pero parang iba ang pakiramdam ko. Parang ibang bahay ang napasukan namin ng asawa ko. Kaya nanatili ako sa may pintuan. Oh, ano pa bang ginagawa mo dyan? Halika na! Magpalit ka na ng damit mo! Sandali lang, Leo. Sigurado ka ba na bahay natin ito? Ano ba sila sabi mo? Malamang bahay natin to! Ano kasi? Parang ibang tingin ko sa bahay na to. Parang may nagbago pero hindi ko matukoy kung ano. Malamang epekto yan ang tinurok na gamot sa'yo ng doktor. Halika na, pumasok na tayo! Ay, nakabalik na po pala kayo. Tamang-tama po kasi nakapagluto na po ako ng hapunan. Oh, kakain na pala tayo Magpalit ka na ng damit mo tapos sumunod ka na sa kusina, ha? Habang naglalakad ako papunta sa kwarto, ay napansin ko ang mga picture frame na nakasabit sa dingding. Nagtaka ko dahil nawala roon ang isa kong litrato. Hindi muna ako nagsalita tungkol doon at nagpalit muna ako ng damit. Pagkatapos ay saka ako nagpunta sa kusina para kumain kasabay sina Mila at Leo. Kumusta na po pala ang pakiramdam mo, ate? Masakit pa rin ba ang ulo mo? Hindi na, pero pakiramdam ko ay parang nangihina pa rin ako. Kailangan ko siguro magpahinga ng ilang araw. Yan talaga ang kailangan mong gawin. Huwag ka mag-alala sa restaurant natin kasi akong bahala ron. Ang unahin mo muna ay ang pagpapahinga mo. Saka, huwag ka na masyadong nagpapaka-stress. Ikaw naman kasi. Maiba ko, Mila.
bakit nawawala yung isa kong picture doon sa dingding? Yung solo picture ko nung kasal namin ni Leo. Ate, huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko ha. Ano po kasi, habang naglilinis po kasi ako kanina, ay aksidente ko po nabasag yung picture frame na nakasabit po sa dingding. Yun po yung picture na tinutukoy nyo. Itinapon ko na lang po kasi may paniniwala po kami sa lugar namin na kapag nabasag ang isang picture frame na may nakalagay na litrato ng isang tao, ay kailangan na yung itapon kasama po ang litrato. Malas daw po kasi yun eh. Sorry talaga ate ha. Ganun ba? Okay lang. Nangyayari naman talaga ang aksidente. Basta sa susunod mag-iingat ka na ha. May kopya naman ako ng picture na yon sa flash drive at anytime ay pwede ko yung ipaprint. Epekto pa rin ba yan sa'yo ng gamot o talagang nagbago ka na? Ano ka mo? Ano bang ibig mong sabihin, Leo? Nagtataka lang kasi ako sa naging reaksyon mo nang nalaman mong nakasira ng gamit si Mila. Naalala ko kasi yung mga unang kasambahay natin. Pinapalayas mo kapag nakabasag ng pinggan. Yung isa naman, nasira niya yung microwave oven. Pinalayas mo rin. Tapos itong huli, si Manang Petra. Nakakala mo'y pinagnakawan ka. Pero hindi naman pala. Kasi nakalimutan mo lang kung saan mo inilagay yung mga alahas mo. Pero pinalayas mo pa rin siya. Hay nako, pwede ba Leo? Huwag na natin pag-usapan ng mga bagay na yan sa harap ni Mila. Baka matakot sa akin si Mila at isipin pa niya kapag nagkamali siya ay palalayasin ko siya. Mila, huwag kang matakot sa akin ha. Para sa akin ay iba ka sa mga naging kasambahay namin. Basta maliit na pagkakamali ay kaya kong palampasin. Ang ayoko lang ay ang malikot ang kamay. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi po malikot ang kamay ko. Nung buhay pa po ang lola ko, ay palagi niya pong sinasabi sa aming magkakapatid na huwag kami magnanakaw. Mas mabuti pa raw pong magutom at maghirap kami. Basta hindi kami matatawag na magnanakaw. Alam ko na hindi ka magnanakaw. Dahil unang kita ko pa lang sa'yo ay naramdaman kong mabuti kang tao at mapagkakatiwalaan ka. Maraming salamat po ate. Pero itatanong ko lang po yung nangyari sa huli niyong naging kasambahay. Yung tinawag po ni Kuya Leo na Manang Petra. Ano po bang ginawa niya? Nagnakaw siya ng mga alahas ko. Mali naman yung kwento mo, Andrea Ang totoo kasi niyan ay hindi talaga ninakaw ni Manang Petra ang mga alahas ni Andrea. Gaya ng sinabi ko, ay nakalimutan lang pala ng Ma'am Andrea mo kung saan niya inilagay ang mga alahas na inaakala niyang ninakaw ni Manang Petra. Napalayas na niya si Manang Petra bago pa niya malaman na nandun lang pala sa drawer niya yung mga alahas. Nakakaawa nga yung matandang yun Saka, napakasipag nun at maayos magtrabaho. Sa tingin ko rin ay mapagkakatiwalaan. Ayos lang na pinalayas ko si Manang Petra kasi kung hindi ko ginawa yon, hindi natin makikilala si Mila. Hindi sana tayo magkakaroon ng maayos na kasambahay. Saka pwede bang wag na natin pag-usapan ng taong wala na rito? Naka-move on na ako kay Manang Petra at wala na akong pakialam sa kung ano ang nangyayari sa buhay niya ngayon. Tapos. Hindi rin nagsalita pa sina Mila at Leo dahil napansin nila na hindi na maganda ang mood ko. Ngunit isang bagay ang napansin ko simula nang bumalik ako sa bahay mula sa ospital. Pakiramdam ko ay napakabigat ng dibdib ko sa sarili kong pamamahay. Hindi rin nawala ang pakiramdam ko na para bang wala ako sa sarili kong bahay. Inisip ko na lang na baka epekto pa rin yun ng gamot na itinurok sa akin ng doktor. Inakala ko rin na tapos na ang mga kakaibang nangyayari sa katawan ko. Ngunit isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, ay bigla kong nagising dahil parang tinutusok ng karayom ang iba't ibang parte ng katawan ko. Aray ko! Ang sakit, Leo! Tulungan mo ako! Ang sakit! Leo! Anong masakit sa'yo? Masakit na naman ba ang ulo mo? Hindi! Parang tinutusok ng karayom ang buong katawan ko! Aray ko! Hindi ko na kaya, Leo! Tulungan mo ako!
Sandali, ihanda ko lang ang sasakyan at dadaling kita sa ospital. Bilisan mo! Hindi ko na kaya! Aray! Sandali akong iniwanan ni Leo. Habang nakabukas ang pinto ng kwarto, ay sumilip mula roon si Mila. Walang ekspresyon ang mukha niya. Habang nakatitig sa akin, itinaas ko ang isa kong kamay na parang inaabot ko si Mila. Mila! Mila, tulungan mo ako! Ang sakit ng buong katawan ko! Tulungan mo ako! Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Hindi ko alam. Basta tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Parang mamamatay na ako. Sa pagkakataon na yon, ay bumalik na si Leo. Binuwat niya ako at nagbilin siya kay Mila na ito muna ang bahala sa bahay. Nagmamadaling isinakay ako ni Leo sa kotse at agad kaming nagbiyahe papunta sa ospital. Pagdating sa ospital ay tila himala na nawala na ang pananakit ng katawan ko. Ganun pa man, chinek up pa rin ako ng doktor at wala namang nakitang mali sa akin. Pinayuhan ako na magpahinga kahit sinabi ko na halos wala akong ginagawa sa bahay dahil meron kaming kasambahay. Umuwi rin kami kagad ni Leo at habang sakay ng kotse ay hindi ko napigilang sabihin kay Leo ang gumugulo sa utak ko. Hindi ko na alam ang nangyayari sa akin, Leo. Nung una, sumakit na sobra ang ulo ko tapos kanina naman ay buong katawan ko naman ang masakit. Kapag chinecheck naman ako ng doktor, ay walang nakikitang problema sa akin. Ano ba kasing nangyayari sa akin? Sundin mo na lang ang sinabi ng doktor sa'yo. Magpahinga ka at umiwas ka sa mga bagay na nakapagbibigay sa'yo ng stress. Bakit kailangan ko magpahinga? Ay hindi naman nga ako napapagod. Minsan kasi hindi ang katawan natin na napapagod kundi ang utak natin. Baka kasi nag-iisip ka ng kung ano-ano. Pero hindi mo sinasabi sa akin. Hindi ako nag-iisip ng kung ano-ano, Leo. Ewan ko ba, pero pakiramdam ko talaga ay may kakaibang nangyayari sa katawan ko. Tapos, kapag nandun ako sa bahay natin, ay sobrang bigat palagi ng pakiramdam ko. Parang anumang oras ay merong masamang mangyayari sa akin. Leo, hindi kaya may multo na sa bahay natin? Ano kaya kung ipabless natin ulit ang bahay natin? Diyos ko naman, Andrea. Ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa rin sa multo. Saka paano magkakaroon ng multo roon? Pinabless na natin ang bahay natin bago tayo tumira doon. Sobrang imposible niyang sinasabi mo. Bakit? Masasagot mo ba ang tanong ko? Kung bakit ko nararanasan ang mga yon? Gayong sinabi ng doktor na walang problema sa katawan ko? Pinapairal mo na naman yung pagiging paranoid mo eh. Sa kakaisip mo ng kung ano-ano, ay hindi malabong sumakit na naman ang katawan at ulo mo. Basta, Andrea, wag na matigas ang ulo. Sundin mo na lang ang sinabi ng doktor. Magpahinga ka at umiwas sa stress. Tapos ang usapan. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Leo. Dahil ramdam ko na kahit na anong sabihin ko, ay hindi niya ako papaniwalaan, panyero. Hanggang sa dumating ang araw na nawalan na ako ng ganang kumain. Kahit gaano kasarap ang niluluto ni Mila para sa amin, ay kaunti lang palagi ang kinakain ko. Yun ang naging dahilan kung bakit naging mabilis ang pagpayat ko. Napansin ko rin na madaling uminit ang ulo ko, pero pagdating kay Mila ay napakabait ko. Isang araw ay nagpasama ako kay Mila sa mall dahil gusto kong mag-shopping para kahit papano ay maging masaya naman ako. Habang namimili ako ng damit ay napansin ko si Mila na nakatingin sa akin. Gusto mo rin bang bumili ng mga damit, Mila? Opo, sana kasi ang gaganda pala ng mga damit dito, kaya lang wala naman po akong pera. Ano ka ba? Akong bahala sa'yo. Sige, pumili ka ng mga gusto mo at ako nang bahala magbayad. Dala ko ang credit card ni Leo kaya pwede kang pumili na kahit na anong gusto mo.
Talaga ate? Kahit gaano po karami? Pero hindi lang kasi damit ang gusto ko. Gusto ko rin po ng bagong bag at saka sapatos. Sasabihin ko sana na damit lang ang kaya kong ibili sa kanya. Pero bigla kong tinitigan ni Mila ng diretso sa mga mata ko. Mabilis na bumuka ang bibig niya na para bang meron siyang binubulong. Pero hindi ko marinig. Pakiramdam ko ay nawalan ng laman ang ulo ko at bigla ako nanlamig ng gusto. Hanggang sa napilitan akong ngumiti kay Mila. O sige, bibili rin tayo ng bag at sapatos mo. Ako ang magbabayad at huwag kang mag-alala dahil hindi ko yun ibabawas sa sahod mo. Ganyan nga ate. Simula ngayon, lahat ng gusto ko ay susundin mo. Oo naman, lahat ng gusto mo ay susundin ko. At huwag mong sasabihin sa asawa mo na nagpabili ako sa'yo ng kung ano-ano. Ang sasabihin mo sa kanya ay sa'yo ang lahat ng mga bibilihin ko ngayon. Walang problema. Sige na, bilhin mo na lahat ng gusto mo. Akong bahala sa'yo. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa labi ni Mila. Hindi ko alam, Panyero. Pero para ba akong naging robot na sunod-sunuran sa mga sinasabi ni Mila? Kahit napakaraming damit ang binili niya, ay hindi ako umalma. Bumili rin siya ng mamahaling sapatos at bag, pero hinayaan ko lang siya at lahat ng iyon ay binayaran ko gamit ang credit card ng aking asawa. Gabi na nang nakauwi kami ni Mila. Halos hindi kami magkandaugaga sa dami ng paper bags na bitbit namin. Pagpasok namin sa bahay ay nakita namin si Leo na nakaupo sa sofa. Seryoso ang mukha niya. Pinapasok niya si Mila sa maid's room at nang kaming dalawa na lang ni Leo ang nasa sala, ay tumayo siya sa harapan ko. Hindi ba sabi ko sa'yo gagamitin mo lang ang credit card ko sa pagbili ng mga importanteng gamit? Bakit panay ang text sa akin ng bangko na bumili ka sa department store ng isang mall? May problema ba doon? Mga personal na gamit kong binili ko. Tignan mo nga mga pinagbibili mo. Napakaraming paper bags dyan ah. Aba Andrea, hindi porke kumikita na magandang restaurant natin ay magiging gastador ka na. Kailangan pa rin nating magtipid. Ano bang pakialam mo ha? Bakit? Sa'yo lang ba ang restaurant na yon? For your information, ating dalawa yon. At yung binabayad mo sa credit card mo ay pera ko rin. Kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako sa mga bagay na gusto kong bilhin. Hindi kita pinagbabawalang bumili ng gusto mo. Pero sana alam mo rin ang limitasyon mo. Tignan mo nga yung mga binili mo. Bakit napakarami diyang paper bag ng sapatos? Octopus ka ba? At kailangan mo na maraming sapatos? Sige nga. Wala kang pakialam. Alam mo, kung ganyan ka na chine-check mo ang mga binibili ko, mas mabuti pang wag ko nang gamitin ang credit card na yan. Heto, sa'yo na ang credit card mo. Isaksak mo sa baga mo. Sa totoo lang, di ko naman kailangan yan eh. May sarili akong pera at kaya kong bilhin ng lahat ng gusto ko nang hindi umaasa sa'yo. Wala akong sinabing ibalik mo to sa akin. Hindi, sa'yo na yan. Akala mo naman talaga, ikaw lang ang nag-iisang nagbabayad ng monthly sa credit card na yan. Hindi ko na hinintay na magsalita si Leo at dumiretso na ako sa kwarto namin. Malakas kong isinarado ang pinto at nagulat ako sa lakas ng ingay na nilikha noon. Dahil sa ingay na yon, ay para akong nagising mula sa isang mahabang panaginip. Bigla kong pinagsisihan ang pagpayag kong bilhin ni Mila ang lahat ng gusto niya at mas lalo kong pinagsisihan ang pakikipag-away ko sa aking asawa. Yung kasi, ang unang beses na nag-away kami tungkol sa pera at hindi ko maintindihan kung bakit parang sa buong maghapon ay parang wala ako sa aking sarili.
Kinabukasan, nang umalis si Leo para magtungo sa aming restaurant, ay nilapitan ko si Mila na abala sa pagsasalang ng maruruming damit sa washing machine. Mila, excuse me. Pasensya na kung aabalahin kita sa ginagawa mo, ha? May kailangan kasi akong sabihin sa'yo. Ano po yun, ate? Kahapon doon sa mall, ang dami mo kasing pinabili sa akin. Kahit ako ay nagtataka kung bakit ko hinayaan na bumili ka ng bumili. Dahil kasi ron ay nag-away kami ng aking asawa. Next time kapag sinabi ko na bibilang kita ng kung ano, ay wag nang ganun karami ang ipapabili mo, ha? Pero ate, ikaw ang nagsabi sa akin na bilhin ko ang lahat ng gusto ko. Bakit po ba? Nagsisisi ka na ba? Na binilan mo ko ng mga damit, sapatos at bag. Gusto mo bang ibalik ko mga yun sa'yo? Nako, hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Saka kapag nagbigay ako ng isang bagay sa tao, ay hindi ko na binabawi. Akala ko kasi babawiin mo. Pero ate, meron din pala akong sasabihin sa'yo. Gusto ko sanang bumali ng 5,000. Ano? 5,000? Sweldo mo na sa Makalawa, di ba? Hindi mo ba kayang hintayin na lang ang pagsahod mo? Kailangan ko kasi ng pera ngayon eh. Bigla akong napatitig sa mga mata ni Mila at napansin ko na naman ang mabilis na pagbuka ng bibig niya na para bang meron siyang binubulong na mga salita na hindi ko mawarian kung ano. Muli kong naramdaman na para akong robot na kailangang sumunod sa kung anong sabihin ni Mila. Sige, pababalihin kita ng 5,000. Pero 5,000 lang ba? Ayaw mo bang dagdagan? Nakakahiya naman ate. Hindi mo kailangan mahiya sa akin. Sige, kung nahihiya ka, ayoko nang bahalang magdesisyon kung magkano ang idadagdag ko sa perang ibibigay ko sa'yo. Ang bait-bait mo talaga ate. Maraming salamat ha. Pero ang gusto ko sana ay doon ka kumuha ng pera. Sa vault ni Kuya Leo. Alam mo naman ang passcode nun, di ba? Alam ko, pero kapag doon ako kumuha ay magagalit si Leo sa akin. Yung pera kasing nandoon ay ipon niya yon para pambili ng isang lupa na pagtatayuan namin ng isa pa naming restaurant. Kung hindi ka doon kukuha ng pera, ay wag mo na lang akong bigyan. Sige. Doon na ako kukuha ng pera kung gusto mo. Ako nang bahalang makipag-usap kay Leo kapag nalaman niyang bumawas ako roon. Saka ate, okay lang ba? Nabigay mo na lang yung perang yon. Huwag mo nang ibawas sa sunod na sahod ko. Ano? Ang sabi mo, di ba, ay babali ka? Oo nga. Pero ayoko kasing mabawasan ang sasahurin ko eh. Sige na ate. Pumayag ka na. Sige, puwapayag na ako kung yun ang gusto mo. Dito ka lang at kukuha lang ako ng pera sa vault ni Leo. Nang panahon na yon, ay wala talaga akong ideya kung bakit naging sunod-sunuran ako kay Mila. Alam ko sa sarili ko na ang ginagawa niya ay isang pang-aabuso sa kabaitan ko sa kanya. Ngunit hindi ko alam kung bakit kahit na anong sabihin sa akin ni Mila ay sinusunod ko. Kumuha ako ng 10,000 piso sa vault ng asawa ko at binigay ko yon kay Mila. Nang may masmasan na ako ay dun ko lang napagtanto na hindi ko dapat yon ginawa. Pero dahil may ugali ako na kapag may nagawa kong isang bagay ay ayoko nang baguhin o itama yon. Kaya hindi ko na binawi kay Mila ang pera. At ang hindi ko talaga maintindihan ay kung bakit ako pumayag na ang perang yon ay bigay ko na lang kay Mila at hindi ko yun ibabawas sa sahod niya. Kinagabihan, pagpasok ko sa kwarto matapos kong maligo ay kinabahan ako dahil binibilang ni Leo ang pera niya sa vault. Nakakunot ang noo niya at may hinala ako na alam na niya na nagkulang yon ng 10,000 piso. Andrea, sandali nga. Halika rito. Meron lang akong itatanong sa'yo. Mamaya na, mag-i-skincare pa ako eh.
Mamaya ka na mag-skincare. Dahil mas importante to, lumapit ka rito. Ano ba kasi yun? Abala ka naman sa gagawin ko. Umamin ka nga sa akin. Bumawas ka ba ng pera dito sa vault? Bumawas ako. Pandagdag sa grocery. Wala kasi akong cash tapos nasa iyo yung credit card, di ba? Pero 10,000 lang naman ang binawas ko dyan. Hayaan mo at ibabalik ko rin yun sa'yo. 10,000? Sigurado ka bang 10,000 lang ang kinuha mo? Oo, sabi. Bingi ka ba? At kailangan ko pang ulitin sa'yo ang sinabi ko? Yung totoo, magkano ang kinuha mo rito sa vault ko? 10,000 nga lang. Hindi lang 10,000 ang kulang dito, Andrea. Alam mo kung magkano? 50,000! Ano? 50,000? Hoy! 10,000 lang ang kinuha ko dyan, ano? Sigurado ka bang binilang mo ng maayos yan? Anong tingin mo sa akin, kinder? Na hindi pa masyado marunong magbilang? Alam ko kung magkano ang laman ito. Kaya kung mababawasan to ay alam ko rin kung magkano ang nabawas. Bakit ka kumuha ng ganong kalaking halaga rito? Imposibleng pang grocery mo yung 50,000. Sinabi na nga 10,000 lang ang kinuha ko dyan eh. Alam mo, kung meron kang pinagkakagastusan, sabihin mo lang sa akin. At baka maintindihan kita kung bakit kukuha ka ng ganong halaga ng pera sa perang iniipon ko para sa negosyo natin. Pwede ka naman magsabi sa akin di ba? Huwag mo kong ginagawa ng kwento, Leo. Hindi 50,000 ang kinuha ko dyan kundi 10,000 lang. Ilang beses ko bang uulitin sa iyon? Saka bakit nag-aaway na tayo ngayon sa pera, ha? Hindi ba nagkaroon tayo ng usapan nun na hindi natin pag-aawayan ng ganyang bagay? Hindi sana natin to pag-aawayan kung nagiging honest ka lang sa akin. Huling-huli ka na pero nagsisinungaling ka pa. Hindi ako sinungaling na tao, Leo. Ikaw ang gumagawa ng kwento. Bakit? Perang-pera ka na ba? Kaya kahit 10,000 lang ang kinuha ko dyan, ay gusto mong 50,000 ang ibabalik ko dyan? Okay, sige, fine. 50,000 kung 50,000. Huwag ka mag-alala. Dahil bukas din, ibabalik ko sa iyo ang pera mo. Tignan mo ikaw. Ikaw na nga ito may kasalanan eh. Ikaw pa itong galit. At paano hindi ako magagalit? Sige nga. Nagsisinungaling ka para makuhanan mo ko ng pera. Wow, Andrea. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Ako pa ngayon ang kumukuha ng pera sa'yo. Ikaw nga itong kumuha ng pera sa akin hindi nagsasabi. Para ka na rin magdanakaw sa ginagawa mong yan. Doon na tuluyang nag-init ang ulo ko, Panyero. Malakas kong sinampal si Leo at natigilan siya sa ginawa ko. Huwag mo kong matawag-tawag na magnanakaw, Leo. Dahil hindi ako ganon. Kung gusto mo, palitan mo ng passcode diyang peste mong vault para hindi ko na yan mabuksan. Dahil sa galit ko kay Leo, ay lumabas ako ng kwarto namin at pumunta ako sa kwarto ni Mila. Nagulat si Mila nang nakita niya ako. Pagkasarado ko ng pinto ay umiyak ako para pakawalan ang sama ng loob ko sa aking asawa. Agad na lumapit si Mila sa akin at mahigpit niya akong niyakap. Bakit ka umiiyak, ate? Anong nangyari? Si Leo kasi. Sinabi niya na 50,000 ang kinuha kong pera doon sa vault. Kahit 10,000 lang naman ang kinuha ko. Hindi ba 10,000 lang ang kinuha ko doon? Alam mo yun. Kasi sa'yo ko ibinigay ang pera. Pero sinasabi niya, pinagpipilitan niya na 50,000 yun. At sinungaling daw ako. Naniniwala ako sa'yo, ate. Baka naman kasi ginagawan ka lang ng kwento ni Kuya Leo. Pero bakit niya gagawin sa akin yun? Asawa niya ako. Dapat ay naniniwala siya sa akin at dapat ay kilala niya ako dahil ang tagal-tagal na namin magkasama. Hindi ako sinungaling at hindi ko sisirain ang pangalan ko ng dahil lamang sa pera. Parang alam ko ng dahilan kung bakit parang palagi kang inaaway ni Kuya, ate. Bakit, Mila? Ano sa tingin mo ang dahilan niya? Naku, ate, ayokong sabihin sa'yo. Kasi baka mamaya, mas lalo lang kayo mag-away ni Kuya. Sige na.
Sabihin mo na sa akin kung anong dahilan. Sasabihin ko po sa inyo. Pero wag niyo pong sasabihin kay Kuya Leo na ako po nagsabi nito sa inyo, ha? Huwag ka mag-alala dahil di ko sasabihin kay Leo. Nangangako ko sa'yo. Ano kasi ate, yung pang-aaway kasi ni Kuya Leo sa'yo nang dahil sa mababaw na dahilan ay parang ginawa na noon ng tatay ko bago siya nakipaghiwalay sa nanay ko. Noon kasi, palaging inaaway ni tatay si nanay tapos bigla na lang niyang hiniwalayan. Ang katwiran ni tatay ay hindi na sila magkasundo ni nanay at palagi na silang nag-aaway. Pero ang totoo, planado pala ni tatay yun kasi meron na siyang ibang babaeng gusto. Ang ibig mo bang sabihin sinasadya ni Leo na awayin ako kasi plano niyang makipaghiwalay sa akin? At gagawin yun kasi may iba na siyang babae? Hindi po ako sigurado ate ha. Pero natatakot po ako para sa inyo. Kaya mas mabuti po na talasan mo ang pakiramdam mo. Bantayan mo ang bawat galaw ni Kuya Leo. Kasi baka hindi mo alam ay may ginagawa na pala siya na milagro. Hayop siya. Subukan lang niyang hiwalayan ako nang dahil sa babae niya at makikita niya kung gaano ako kademonyo. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag, Mila, na hiwalayan ako ni Leo. Hindi niya pwedeng sirain ang pinagsamahan namin dahil lang sa kung sinong maharot na babaeng yon. Nang dahil sa sinabing yun ni Mila, ay mas lalo kong naging paranoid. Lahat na lang ng kilos ni Leo ay pinagdududahan ko. Kapag ginagabi siya ng uwi, ay palagi ko siyang tinatanong kung saan siya galing o kung sino ang mga nakausap niya sa buong araw. Kapag wala naman siya sa bahay, ay panay ang tawag ko sa kanya upang masiguro ko na hindi siya nagloloko. At ang mga bagay na yon ay naging dahilan para mag-away kami mag-asawa ng halos araw-araw. Hindi ko rin maintindihan kung bakit sa tuwing mag-isa ko ay may mga boses akong naririnig sa loob ng ulo ko. Mga boses na nagsasabi na niloloko ako ng asawa ko at ipinagpapalit ako nito sa isang mas maganda at mas batang babae. Pakiramdam ko tuloy ay nasisiraan na ako ng ulo. Isang gabi, 11:00 na ng gabi, pero hindi pa umuuwi si Leo. Nasa sala ako habang nakaupo sa sofa. Paulit-ulit ang naririnig kong boses. Na kaya wala pa ng ganong oras ang asawa ko ay dahil kasama nito ang kabit niya. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang dumating si Leo at nagulat siya nang nakita ko sa sala. Oh, bakit gising ka pa? Anong oras na? Dahil hinihintay kitang umuwi. At bakit ganitong oras ka na umuwi? Hindi yung panilubos-lubos. Dapat ay mamayang umaga ka na umuwi. Pwede ba, Andrea? Pagod ako. Wala akong lakas at oras para makipagtalo na naman sa'yo. Bakit ka napagod? Pinagod ka ba ng babae mo? Ano? Ano bang babae sinasabi mo? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong ibang babae? Wala akong kabit. Iba ang pakiramdam ko, Leo. Malakas ang kutob ko na niloloko mo ko. Mali ang kutob mo. Saka wag ka na masyadong paranoid. Nag-text ako sa'yo kanina. Di ba sinabi ko may problema sa kitchen ng restaurant? Kaya late ako makakauwi. Hindi ako naniniwala sa'yo, Leo. Malay ko ba kung totoo ang sinasabi mo na yon? Wala ka namang pinakitang pruweba. Nararamdaman ko talaga na meron kang babae. Bakit kasi di mo nalang aminin sa akin ang totoo Umamin ka na. Sinong babae mo, ha? Sino? Nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin, Andrea? Sa kakaisip mo na niloloko kita, ay napapabayaan mo na ang sarili mo. Wala akong ibang babae. Lahat ng nasa utak mo ngayon ay mali, kaya tumigil ka na kung pwede lang. Hindi ako titigil hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung sino ang babae mo, hayop ka. O baka gusto mong
Ako mismong gumawa ng paraan para malaman kung mga dapat kong malaman. Huwag mo kong hinahamon, Leo. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Hindi gawin mo kung anong gusto mong gawin. Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo, samahan mo ako 24/7 para makita mo kung anong ginagawa ko kapag wala ako rito sa bahay. Oh, eto cellphone ko. Tignan mo kung meron akong ibang kachat dyan na babae. Malamang, kaya malakas ang loob mo na ibigay sa akin ang cellphone mo, ay binubura mo ang lahat. Ang palitan nyo ng chat ng kabit mo. Leo, kung gusto mo na makipaghiwalay sa akin ay hiwalayan mo na ako. Hindi yung ganito na araw-araw mo akong pinapahirapan. Anak sa tutsa, oh. Ako pa talagang gusto makipaghiwalay. Sino ba palagi nagsisimula ng away sa atin? Hindi ba't ikaw? Baka ikaw ang gusto makipaghiwalay kasi inaaway mo ako palagi nang dahil sa mga walang kwentang bagay. Hindi kita aawayan kung wala akong nakikitang mali sa kilos mo. Ayan na naman. Ang mga boses. Naririnig ko sila. Sinasabi nila na may kabit ka. Ay bumubulong sa akin na huwag akong maniwala sa'yo. Dahil nagsisinungaling ka. Andrea, okay ka lang ba? Ano bang boses ang sinasabi mo? Yung mga boses na naririnig ko. Sigurado ako na nagsasabi sila ng totoo. May kabit ka. May kabit ka, Leo. Kaya umamin ka na. Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Pero sa mga sinasabi mong yan, ay gusto kong isipin na nababaliw ka na. Nasisiraan ka na ng bait. Nilagpasan ako ni Leo at pumasok siya sa kwarto namin. Tumiim sa utak ko ang sinabi niya na nababaliw na ako at nanlaki ang aking mga mata habang nakatingin ako sa kawalan. Naguguluhan akong umiling. Hindi. Hindi ako baliw. Hindi ako baliw. Hindi sinasadyang napatingin ako sa pinto ng silid ni Mila. Nakita ko si Mila na nakasilip at tila pinapanood ako habang walang anumang ekspresyon sa kanyang muka. May kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin pero hindi ko yun binigyan ng pansin. Nanghihina akong umupo sa sofa at napasabunot ako sa buhok ko. Gulong-gulo na ang utak ko ng mga sandaling yon at hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin at paniwalaan. Kinaumagahan, Panyero, ay nagising ako na humihilab ang tiyan ko. Pakiramdam ko ay masusuka ko kaya nagmamadali akong tumakbo sa kusina. Agad akong pumunta sa lababo at doon ay sumuka ako ng puting likido. Ate, okay ka lang ba? Hindi ko alam. Bigla na lang ako sumuka na walang dahilan. Sandali, ate. Medyo kinakabahan ako ha. Bakit ka naman kakabahan? Kailan po yung huling buwan ng dalaw mo? Sandali. Parang mahigit 2 buwan na akong di dinadatnan. Diyos ko! Hindi kaya buntis ako? Yan din ang naiisip ko, ate. Congrats, ate. Ano ba nangyayari dito? Bakit naririnig ko na mayroong sumusuka? Kuya, si ate. Buntis po yata siya. Ano? Totoo ba yun, Andrea? Buntis ka? Hindi ko alam, Leo, pero kailangan ko makasiguro. Kailangan kong mag-pregnancy test para malaman natin. Nang sandaling yon, ay kinalimutan ko muna ang naging pag-aaway namin ni Leo. Inutusan ko si Mila na bumili ng pregnancy test kit sa pharmacy. 3 na ang pinabili ko sa kanya para sigurado ko sa resultang makukuha ko. Pagdating ni Mila ay agad kong ginamit ang mga pregnancy test kit at lahat ay positive ang naging resulta. Paglabas ko ng banyo ay umiiyak kong inabot kay Leo ang mga pregnancy test kit at naluwa siya nang nakita niya ang mga yon. Leo, buntis nga ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Diyos ko! Maraming salamat po! Sa wakas, magiging tatay na ako! Parang bulang naglaho ang galit namin ni Leo sa isa't isa. Nang sandaling yon, kapwa umiiyak kaming nagyakap ng maigpit habang si Mila
ay nakangiting pinagmamasdan kami. Sobrang saya ko ng oras na yon, Panyero. Simula kasi nang nalaman ko na may problema ang aking matris ay tinanggap ko na lang na hindi na kami magkakaroon ng anak ni Leo. Pero dahil sa himalang nangyari na yon ay doon ko napatunayan na wala talagang imposible pagdating sa Panginoong Diyos. Kapag ginusto niyang mangyari ang isang bagay, ay mangyayari talaga yon sa tamang panahon. Mabilis na lumipas ang mga buwan at napansin ko na unti-unting lumalaki ang aking tiyan. Isang indikasyon na buntis na nga talaga ako. Dahil yun, ang unang beses na nabuntis ako ay napagkasunduan namin ni Leo na hindi malaman kung ano ang magiging kasarian ng aming magiging anak. Naging mas maayos din ang pagsasama namin ng asawa ko, Panyero. Iniwasan namin ang pag-aaway at kahit patuloy kong naririnig ang mga boses, ay pilit ko yung hindi iniintindi. Isang gabi, habang kumakain kami, ay napag-usapan namin ang tungkol sa magiging anak ko. Sana, babae ang maging anak natin, Leo. Gusto ko yung maaayusan ko siya at ibibili ko siya ng magagandang damit niya. Magkaiba pala tayo. Ako naman lalaki ang gusto ko. Mas okay kasi kung lalaki ang magiging panganay natin. Para merong magiging tagapagtanggol ang mga magiging kapatid niya, hindi ba? Sa tingin mo ba, pagkatapos kong manganak makakabuo uli tayo? Oo naman. Hindi ba yung plano naman talaga natin ay 3 anak? Magtiwala ka lang. Matutupad natin ang plano natin na yon. Sana nga. Sa totoo lang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na mabubuntis pa ako. Sobrang buti talaga ng Diyos sa atin. Sa gitna ng aming pag-uusap, ay biglang humilab ang tiyan ko hanggang sa napasigaw ako dahil bigla yung sumakit. Pakiramdam ko, may kung anong nilalang ang gumagalaw sa loob ng aking tiyan. Labis na nataranta si Leo, kaya dinala niya kagad ako sa ospital. Halos mawalan ako ng malay sa sobrang sakit ng tiyan ko. At kahit 6 na buwan pa lang akong buntis, ay parang manganganak na ako. Hanggang sa hindi ko na kinaya ang sakit at doon na ako nawalan ng ulirat. Nang nagising ako, ay nakahiga na ako sa hospital bed at nasa tabi ko si Leo. Bakas ang lungkot sa mukha niya at namumugto ang kanyang mga mata. Ang baby natin, kumusta siya? Anong sabi ng doktor? Andrea, huwag ka mabibigla pero hindi ka buntis. Ano? Leo, kung nagbibiro ka, hindi ko gusto ang ganyang klaseng biro. Anong sinabi ng doktor? Ang baby ko, kumusta siya? Hindi ka buntis, Andrea. Nagsagawa ng ultrasound ang doktor sa'yo. Pero walang batang nakita sa loob ng sinapupunan mo. Hindi. Imposible ang sinasabi mo. Nag-pregnancy test ako. 3 beses pa. At nakita mo na positive ang resulta, di ba? Paano hindi ako buntis? At isa pa, kung di ako buntis, bakit lumalaki ang tiyan ko? Ang sabi ng doktor ay may lumalaking bukol sa loob ng tiyan mo. Hindi naman daw kanser at hindi rin nila maipaliwanag kung anong dahilan kung bakit meron ka niyan. Magsasagawa pa sila ng ibang test at kapag nalaman nila kung ano yan, ay saka sila magbibigay sa atin ng option kung ooperahan ka o madadala yan sa pag-inom ng gamot. Hindi ako naniniwala sa'yo. Buntis ako, Leo. May buhay dito sa loob ng katawan ko. Ang baby ko. Anong ginawa niyo sa baby ko? Anong ginawa niyo sa kanya? Tuluyan na akong humagulgol. At wala nang nagawa si Leo, kundi ang yakapin ako. Nang sandaling yon, pakiramdam ko ay mawawala na ako sa akin sarili, Panyero. Napakasakit para sa akin na ilang buwan kong inisip na magkakaanak na kami ni Leo. Pero yun naman pala ay hindi. Nang nakauwi na ako sa bahay, ay madalas akong tulala at hindi makausap.
Mas lalo rin akong nawalan ng ganang kumain, kaya mas naging mabilis ang pagbagsak ng aking katawan. Andrea, kumain ka naman kahit konti lang. Tignan mo nga katawan mo. Ang payat-payat mo na. Kailangan mo magpalakas dahil sa susunod na araw, magpupunta tayo sa ospital para sa check-up mo. Wala akong ganang kumain. Hindi pwede yung ganyan ka palagi. Ikaw rin ang mahihirapan at mas lalo kang magkakasakit sa ginagawa mong yan. Wala akong pakialam kahit magkasakit ako. Mas mabuti pa ngang mamatay na lang ako. Saka bakit parang wala na sa'yo ang lahat, ha? Parang okay lang sa'yo na hindi naman pala ako buntis. Masaya ka ba? Kasi hindi na tayo magkakaroon ng anak. At doon ka na lang mag-aanak sa kabit mo. Ayoko makipag-away sa'yo, Andrea, kaya tumigil ka na sa pagsasalita ng ganyan. Nasasaktan din ako pero kailangan kong maging malakas para sa'yo. Ano na lang ang mangyayari sa atin kung pati ako ay magiging kagaya mo? Sige nga. Ba't ba nangyayari sa akin ito? Pinaparusahan na ba ako ng Diyos dahil sa kasamaan ng ugali ko sa mga naging kasambahay natin noon? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng kasalanang nagawa ko? Sabihin mo nga sa akin, Leo. Ito na ba yun? Huwag ka magsalita ng ganyan. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay merong dahilan. Yun na nga eh. Ang dahilan kung bakit ito nangyayari ay para parusahan ako. Dahil napakasama akong tao. Ganun naman yun, di ba? Naputol ang pagsasalita ko nang biglang lumabas si Mila sa kanyang silid. Lumapit siya sa amin ni Leo. Pasensya na po kung nakakaabala po ako sa pag-uusap ninyo. Magpapaalam lang po ako. Bakit saan ka pupunta, Mila? Aalis ka na ba? Ayaw mo na ba magtrabaho sa amin? Naku ate, hindi po. Inutusan niyo po ako kanina mag-grocery, di ba? Binigyan niyo pa nga po ako ng listahan ng mga bibiling ko eh. Oo nga pala. Sa dami kasi ng iniisip ko ay nagiging makakalimutin na rin ako. Naibigay ko na ba sa iyo yung perang pang-grocery? Opo ate. O sige, mag-iingat ka. Matapos yon ay umalis na si Mila at kami na lang ni Leo ang naiwan sa bahay. Patuloy pa rin si Leo sa pagpilit sa akin na kumain. Kainin mo na to. Sige na, Andrea. Kahit isang subo lang. Para magkalaman naman yung tiyan mo kahit papano. May laman na itong tiyan ko, hindi ba? Merong bukol dito na inakala ko na magiging anak natin. Masyado ka namang pilosopo. Ikaw na nga tong inaalagaan pero ayaw mo magpaalaga. Alam kong mas masakit para sa iyo ang nangyayari. Pero sa pagkakataong to, ay dapat inaalagaan mo rin ang sarili mo. Pabayaan mo na lang ako. Kakain ako kung kailan ko gusto. Alam mo, bahala ka na dyan. Magpapahangin na muna ako sa labas. Iniwanan ako ni Leo at lumabas siya ng bahay. Habang mag-isa ako sa kusina, ay mas lalo akong nalungkot. Pakiramdam ko kasi ay hindi ko kayang tanggapin na hindi naman pala ako buntis. Makalipas ang ilang minuto ay naulinagan ko mula sa labas ng bahay na parang merong kausap si Leo. Nagtaka ko kung sino ang kausap niya, kaya tumayo ako at sumilip sa bintana. Isang matandang lalaki ang nakita kong kausap ni Leo sa labas. Napansin ko na tila seryoso ang pinag-uusapan nila. Noon ko lang nakita ang matandang lalaki, kaya duda ko na kilala yon ni Leo. Hanggang sa binuksan ni Leo ang gate at pinapasok niya ang matandang lalaki. Huminto ang matanda sa may pintuan ng bahay at iginala niya ang mga mata niya sa kabuuan ng aming bahay. Leo? Sino siya? Siya si Mang Anselmo. Galing sa dyan, sa bahay sa tapat natin. Ang sabi niya, isa daw siyang albularyo. Kinukulang pala yung nakatira sa bahay na pinuntahan niya kaya nagpagamot sa kanya. Mang Anselmo, siya pala ang asawa ko, si Andrea. Anong ginagawa niya rito? Kanina kasi, napatingin ako sa bahay niyo at nakita ko ang nakabalot na itim na usok sa paligid nito.
Isa yung senyales na merong gumagamit ng itim na kapangyarihan sa pamamahay na ito. O kaya ay may posibilidad na meron ding kinukulam dito. Nako, Mang Anselmo, wala pong kinukulam dito. Saka ano pong itim na usok? Wala naman po kaming nakikitang itim na usok dito. Tanging ang mga kagaya ko lamang ang nakakakita ng tinutukoy kong usok. Pasensya na kung bigla kong kinausap ang asawa mo, Andrea. Hindi ko kasi kayang walang gawin, lalo na't ramdam ko talaga ang napakabigat na aura dito sa bahay nyo. Ano po bang ibig niyo sabihin, Mang Anselmo? Meron akong ilang katanungan. Kayo bang mag-asawa ay nakakaranas ng malaking problema nitong mga nakaraang araw? Nag-aaway ba kayo ng dahil sa maliliit na bagay at nagtataka kayo kung bakit niyo pinag-aawayan ng mga yon? Opo. Paano niyo po nalaman yon? Leo, sinabi mo ba sa kanya ang nangyayari dito sa bahay natin? Hindi no. Wala akong sinasabing ganun sa kanya. Kung sino man ang naglagay ng itim na orasyon sa bahay na ito, ay gusto niya na magkagulo kayong dalawa. Gusto niyang sirain ang pagsasama niyong mag-asawa. At ikaw, Andrea, nararamdaman ko na ikaw ang target ng taong yon. At malakas din ang hinala ko na isa siyang mangkukulam. Lumapit sa akin si Mang Anselmo at pinulsuhan niya ako. Bagya akong kinabahan nang paulit-ulit siyang umiling at tumingin ng seryoso sa akin. Bakit po, Mang Anselmo? May problema po ba? Malaki. Dahil tama nga ang hinala ko. Kinukulam ka. At yung laki ng tiyan mo, hindi yan normal. Sigurado ako na bago lumaki ang tiyan mo, ay nakaranas ka ng pananakit sa iba't ibang parte ng katawan mo. Tama ba? Diyos ko po, Mang Anselmo. Tulungan niyo po kami. Sa totoo lang, wala akong kilala na maaaring gumawa nito sa akin. Hinubad ni Mang Anselmo ang suot niyang medalyon. Binulungan niya yon at saka siya naglakad-lakad sa aming bahay. Hanggang sa huminto siya sa tapat ng pinto ng maid's room. Pinabuksan niya yon sa akin. Nagtataka man ako, ay sinunod ko na lang si Mang Anselmo. Pagpasok sa kwarto ni Mila, ay sinabi niya na mas mabigat ang nararamdaman niya sa silid na yon. Aniya, ay maaaring nasa kwartong yon ang ginagamit ng mangkukulam para ako ay kulamin. Naghalughog kami sa maid's room at sa loob ng unan ni Mila ay nakita ko ang litrato ko na sinabi ni Mila na itinapon niya na noon. May mga nakasulat na simbolo sa likod ng litrato. Ito ang ginagamit ng mangkukulam para pahirapan ka at guluhin ang iyong utak. Ang ganitong klase ng pangungulam ay hindi lang para saktan ka ng pisikal, kundi para rin manipulahin ang utak mo. Pero Mang Anselmo, kasambahay po namin ang gumagamit ng kwartong ito. Paano nandito po ang bagay na yan? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Ang kasambahay na sinabi mo, ang kumukulam sa iyo. Ano ha? Imposible po yan. Mabait po si Mila at ganun din ako sa kanya. Wala akong nakikitang dahilan para kulamin niya po ako. Sa tingin ko, meron siyang dahilan, Andrea. Tignan mo tong picture na nakita ko sa bag niya. Inabot sa akin ni Leo ang hawak niyang litrato at nagimbal ako ng sobra nang nakita ko sa litratong yon si Manang Petra. Nakatabi si Mila. Ano ito? Lola ni Mila si Manang Petra? Ganun na nga. At mukhang sinadya niya rin na magkakilala kayong dalawa at huliin ang loob mo para kunin mo siyang kasambahay natin. Alam mo ang ginawa mo noon kay Manang Petra, Andrea. Kaya malinaw na nandito si Mila sa bahay natin, hindi para magtrabaho, kundi para maghiganti. Kung paghiganti ang pakay niya, ay hindi malabo na nag-uumpisa pa lamang siya. May posibilidad na inuunti-unti niya ang pagpapahirap sa'yo hanggang sa tuluyan niya ng kunin ang buhay mo. Hindi sa tinatakot ko kayo mag-asawa, pero sinasabi ko lamang ang mga posibleng mangyari sa inaharap.
Mang Anselmo, parang awa niyo na po. Tulungan mo kami. Ayoko pang mamatay. Kahit magkano po ay magbabayad kami sa inyo basta't alisin mo lang ang kulam na to sa akin. At sa bahay namin. Huwag ka mag-alala. Dahil ang ganitong klase ng pangulam ay hindi na bago sa akin at kaya ko tong kontrahin. Ang kailangan ko lang ay isang kandila at maraming asin. Labis akong nagimbala nang nalaman ko na konektado pala si Mila kay Manang Petra. Hindi ako makapaniwala, Panyero, na nagawa niya akong lokohin at napaniwala niya ako na mabait talaga siya. Doon na pumasok sa utak ko ang lahat ng nangyari simula nang dumating si Mila sa bahay namin. Kaya pala kami palaging nag-aaway ng asawa ko at kung ano-anong nangyayari sa katawan ko ay dahil kay Mila. Malamang pati ang pagsunod ko sa mga sinasabi niya ay siya rin ang may kagagawan. Sa araw din na yon ay isinagawa ni Mang Anselmo ang pag-alis ng kulam sa akin at pati na rin sa sinasabi niyang itim na usok na nakapalibot sa aming bahay. Naupo kami sa saig habang nasa gitna namin ang kandilang may sindi. Sinabuyan ako ni Mang Anselmo ng asin at may mga orasyon pa siyang ginawa sa bawat sulok ng aming bahay. Hindi lamang ako ang binigyan niya ng proteksyon, kundi maging si Leo. Matapos ang lahat, ay personal kong sinunog ang litrato na siyang ginamit ni Mila upang kulamin ako. At sa huli, nagpasalamat kami sa albularyong si Mang Anselmo. Ano nang nararamdaman mo ngayon, Andrea? Parang medyo naging magaan na po ang pakiramdam ko. Saka maaliwalas na po ang tingin ko sa ngayon sa bahay namin. Hindi na po kagaya ng dati na parang napakabigat palagi ng dibdib ko kapag nandito ako sa loob. Yun ay dahil sa naalis ko na ang itim na kapangyarihan na bumabalot dito sa bahay niyo. Ano na po palang gagawin namin kay Mila? Doon po sa kasambahay namin na gumawa nito sa amin. Kayo na ang bahala sa kanya dahil labas na ako sa kung anong gagawin niyo sa kanya. Hindi kasi ako nangungulam. Kung nasa utak ninyo ay ang gumanti sa kanya. Ako ay nanggagamot lamang. At wala na kayong dapat na ipag-alala dahil nalagyan ko na kayo ng proteksyon laban sa kanya. Kaya hindi niya na kayo magagawang saktan o gawan ng kahit na anong hindi maganda. Diyos ko, maraming salamat po talaga sa tulong niyo sa amin, Mang Anselmo. Magpasalamat tayo doon sa nasa itaas dahil naniniwala ako na siya ang nagpapunta sa akin dito upang tulungan kayo. At isang payo lang, hindi ko eksaktong alam kung bakit nagiganti sa inyo si Mila. Pero dapat ay matuto tayong itrato ang ating kapwa ng patas at ng may respeto dahil hindi lahat ng taong makikilala ninyo ay kayang palampasin at kalimutan na lamang ang hindi magagandang bagay na ginawa niyo sa kanila. May mga tao na mas pinipiling gumanti sa paraang alam nila. Narinig mo naman siguro ang mga sinabi ni Mang Anselmo, Andrea. Siguro naman ngayon ay magiging aral na sa iyo ang lahat ng nangyari dito sa bahay natin. Hindi na ako nagsalita, Panyero, dahil alam ko sa sarili ko na ako ang punot dulo ng lahat. Kung hindi ko tinrato ng hindi maganda si Manang Petra, ay hindi darating sa buhay namin si Mila. Bago umalis si Mang Anselmo, ay bibigyan sana namin siya ng pera, pero tinanggihan niya yon. Ayon sa kanya, ay sapat nang natulungan niya kami at nailigtas niya kami sa kapahamakan. Nang kami na lang ni Leo ang nasa bahay, ay hinintay namin ang pagbabalik ni Mila upang kumprontahin siya. Leo, natatakot ako na makaharap si Mila. Baka kung anong gawin niya sa atin. Wala kang dapat ikatakot dahil may proteksyon na tayo laban sa kanya, sabi ni Mang Anselmo. Isa pa, nandito ako. Hindi ako papayag na merong mangyaring masama sa'yo. Pero sana ay meron kang natutunan sa mga nangyari.
Alam ko na mali ang ginawa ni Mila, ngunit ikaw ang nagtulak sa kanya para gawin niya yun. Malamang ay mahal na mahal niya si Manang Petra. Kaya niya nagawa ang lahat ng ito. Naiintindihan ko na ang lahat. Alam ko ng kasalanan ko ang lahat at nagsisisi na ako sa mga nagawa ko. Pero ang importante ay ligtas na tayo. Sa oras na dumating si Mila, ay papaalisin na natin siya at magsisimula tayo ulit. Kakalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Ngunit hindi na bumalik si Mila sa bahay, Panyero. Malakas ang hinala namin na naramdaman niya ang nangyari. Simula noon ay wala na kaming kahit anong balita kay Mila. At bilang pag-iingat ay sinunog namin ang lahat ng gamit ni Mila na iniwanan niya. Nalaman din namin na nasa mga gamit ni Mila ang nawawalang pera sa vault ng aking asawa. Makalipas ang 1 buwan ay bumalik na sa normal ang aking tiyan. Naging maayos na ang pagsasama namin ni Leo at hindi na kami kumuha ng kasambahay. Bagkos ay ako na ang personal na nag-asikaso sa bahay namin at sa aking asawa. Tila isang himala naman na nabuntis talaga ako. At sa pagkakataon na yon, totoo na, nang nanganak ako ng isang batang lalaki, ay mas lalong naging matibay ang pag-ibig namin ni Leo sa isa't isa. At mula noon, ay natuto na akong itrato ang lahat ng tao sa paligid ko ng may respeto at paggalang. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Panyero. Alam ko na hindi po ako naging mabuting tao noon at hanggang ngayon ay sinisikap ko pa rin na mabuhay ng naaayon sa kautusan at kagustuhan ng ating Panginoon. Sana ho kahit papano ay nakapagbigay ng aral ang kwento kong ito sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyo, Panyero, sa pagbibigay mo ng buhay sa aking kwento. Hanggang sa muli.